Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan naman natin itong si Kong Arnie Tevez. Ngayon po may mga development po sa nangyari sa kaso niya. So, panoorin natin itong reaksyon ni Banat Bay. Papanoorin natin to ha. Pasok, pasok. Ipinaaresto si dating Congressman Arnie Tevez at tatlong iba pa ng korte kaugnay sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Ruel Degamo at siyam pang individual. Inisyuhan ng Manila Regional Trial Court Branch 51 ng warrant of arrest ang apat kasunod ng paghahain ng mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder laban sa kanila. Iniutos din ng korte na ilipat mula Manila City Jail papuntang Camp Bagong Diwa ang security agency head ng Tolong Sugar Mill kung saan nasamsam ang ilang armas umano ni Tevez. Sa October 4 gaganapin ang pagdinig kaugnay rito. Ayon sa kampo ni Tevez, hindi pa nila nakikita ang warrant of arrest. Ayan ha. So, una, ito, pag-usapan natin ng konti. Itong lumabas na yung warrant kay Tevez. Ako, sa totoo lang, mas natutuwa ako dyan. At least, this time, masasagot na sa korte. Diba? Hindi na sa public court. This time, magkakaharap-harap na talaga sa korte. Biruin nyo napakatagal na ng nangyaring kaso na yan. Ilang buwan na yung lumipas. Ngayon pa lang, nasampahan ng kaso si Kong Arnie Tevez. Biruin nyo. Sabagay, tama yung sinabi ni Banat Bay. Mas maganda na ngayon na nasampahan na ng kaso ngayon. May pagkakataon na si Kong Arnie Tevez na idepensa yung sarili niya sa korte. Kasi ngayon, naging public trial nangyayari. Ang laging bumibira yung gobyerno, yung SOJ natin, si Remulla. Ngayon, sa korte na ngayon, maglalaban sila ngayon kung may probable cause ba talaga o mayroong katotohanan yung ikinakaso kay Arnie Tevez. Di ba? Kasi ito naman yung matagal na kanilang hinihingi ng kampo ni Tevez. Isampan nyo na yung kaso para sa korte na tayo magkita-kita. Kasi malakas naman ng loob nitong abogado ni Tevez na hindi guilty yung kanyang kliyente. Kaya sinasabi na noon pa na isampan nyo na yung kaso. Di ba? Yan yung sinasabi. Which is, mas gusto ko yan. At least, magkakausap-usap na sila. Di ba? Magkakausap-usap na sila sa husgado at hindi sa public. Kasi nangyayari, pagwapuhan itong nangyayari. Itong si Remulla, di ba? Panay ang akusasyon sa publiko. Di ba? Kesa sa magkaganyan, iba kasi alam nyo pagdating sa korte, may sinusunod na ho yan. Ibig sabihin, at the same time, the camp of Tevez can question the evidence. Diba? Maki-question na ho yung lahat ng ebidensya na ipinipresenta nitong kampo ni Remulla. At the same time, magkakaroon na rin ng ebidensya itong kampo ni Tevez. May papakita na nila yung kanilang ebidensya rin. Kasi nangyayari niyan, pagandahan lang sila ng pagandahan Totoo naman, di ba? Di ba nga, may balita nga, natatakbo nga senador tong si SOJ Remulla. Kaya panayang presko niya, panayang bira niya kay Arnie Tevez. Panayang labas niya ng statement na pinalalabas guilty na kagad kahit nga wala pang kaso. Ngayon, sabi nga ni Banat Bay, mas maganda na yung sa korte ngayon, maki-question ng parehong party yung mga ebidensyang ilalabas nila. 'Di ba? Kasi ngayon hindi makapaglabas ng ebidensya si Topacio o yung kampo ni Tevez kasi nga pinaghahandaan nila itong warrant na to para sa korte nila ilalabas lahat ng ebidensya nila. Hindi kagaya ng ni Remulla, inilalabas lahat ng ebidensya. Although hindi sabihin lahat, siguro may mga part ng ebidensya nilalabas kagad. So, pabor pa rin to kala Tevez kasi nga prepared sila. Alam nila na may mga ebidensya pwede nila kagad na basagin yung ebidensya nilabas nila SOJ Remulla. sa media, di ba? So, I hope talagang magkaroon na ho ng matapos na ho itong kaso na to, guilty ba o hindi guilty. Di ba? Yun lang naman yun eh. Yan yung matagal din nating hinihingi. Guilty ba o hindi guilty? Nang magkatapusan na.
Speaking of that, habang si Tebes ay binigyan ng warrant, meron naman dito isa, pina-absuelto. Grabe. So, doon muna tayo. Ngayon, mas lilinaw na yung yung kaso ni Tebes tungkol dito kay Digamo, kay Governor Digamo. Kasi 'di ba nung napatay si Governor Digamo, ang tinuro agad si Tebes. So, hindi makapagpaliwanag ngayon si Tebes. So, kahit naglalabas siya ng statement niya na hindi siya, yun nga lang, ang ginawang diskarte kasi ng ni Remulla is idiniin kagad kahit wala namang ebidensya, puro hearsay lang. So, I hope talagang magkaroon na ho ng matapos na ho itong kaso na to, guilty ba o hindi guilty. Di ba? Yun lang naman yun eh. Yan yung matagal din nating hinihingi. Guilty ba o hindi guilty nang magkatapusan na. Speaking of that, habang si Tebes ay binigyan ng warrant, meron naman dito isa, pina-absuelto. Grabe. Sino naman yan? Inaabsuelto. Ibig sabihin, nakasuhan na to So, tingnan natin na sino ba to. Pinawalang sala ng Manila RTC Branch 16 ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa sa mga kasong illegal possession of firearms and explosives. Ayon sa desisyon ng korte, nabigo ang prosekusyon na patunayang guilty beyond reasonable doubt si Espinosa sa pagmamay-ari ng mga armas na nakuha sa tinutuluyan niyang bahay sa Albuera, Leyte. Nasamsam ang mga armas sa isang raid noong Agosto 2016. Ito naman ang naging problema ngayon. Maraming salamat, Hope Riviera. Alam niyo, ito ang problema natin ngayon eh. Sa sobrang busy nila kay Tebes, itong prosecution naman, ewan ko kung napabayaan ba yung kaso nito ni Kerwin Espinosa. Tandaan niyo ito, sa kasama ito sa panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Na kinasuhan patungkol ho sa issue ng droga. Ngayon, naabsuelto na ho. Binawalang sala sa kasong illegal possession of firearms. Dito medyo nakakapagtaka. Paano maabsuelto, 'di ba, sa illegal possession of firearms? Self-confessed po na drug lord 'to. 'Di ba? Drug lord, ibig sabihin 'to, maraming kalaban 'to. Hindi lang pulis, mga ibang sindikado rin na nagbebenta rin ng droga. Siyempre, competition yan. Natural, may dalang baril yan, sigurado naman. At sigurado, hindi naman drugs lang ang hawak niyan. Di ba, paano nangyaring mapapawalang sala para sa illegal possession of firearms? Di ba parang papasok ka sa ganyang klaseng negosyo, pero wala kang protection sa sarili mo na alam mong pwede kang itumba. Diba? Kaya medyo nakakapagtaka lang. Siguro nga, sabi nga ni Banat Bay, napabayaan to ng Department of Justice. Gawa ng busy kay Bantag tsaka kay Tebes. Hindi ko alam eh. Ako, hindi ko na lang maano eh. Pero syempre, ito hindi ko masisisi yung korte. Alam mo yun? Self-confess pa yan, correct. Hindi ko masisisi yung korte dahil tandaan ninyo, yung korte, nakadepende yan sa ebidensya na pinipresenta sa kanila. Kung kulang-kulang ang ebidensya, hindi naman pwede silang mag-imbento ng ebidensya at sabihin nilang, hindi, guilty ka. Kung kulang-kulang yung ebidensya, o di kaya mali yung pag-handle ng ebidensya, wala silang choice kung hindi i-dismiss yung kaso. 'Di ba? Diyan pumapasok yung sinasabi lang technicality. Kung paano mo ipipresenta yung mga ebidensya. So, hindi mo rin maintindihan paano nagkakamali pa sa pagpipresenta ng ebidensya. Gawa ng, sigurado naman pinag-aralan yan ng pulis. 'Di ba? Tinuturo sa kanila kung paano mag-handle ng mga ebidensya. Pangalawa, may abogado yung mga pulis na yan na tutulong para sampahan ng kaso. Imposible naman hindi tiningnan din ng abogado ng mga pulis yung mga ebidensya bago ipresenta sa korte.
tama sinabi ni Banat Bay, siyempre ang korte naman, magbibase lang yan sa ebidensya na ilalatag sa kanila. Hindi naman pwede nilang i-guilty na hindi naman tama yung ebidensya. So, nasa mga ebidensya pa rin yan na nagsampa ng kaso. Doon nagkaroon ng siguro kapabayaan, lapses. Hindi natin maintindihan, di ba? Technicality yan, malamang sa technicality binawian yan. Sa madaling salita, ito ay, sabi nga ng korte, hindi napatunayan. Sa madaling salita, kulang sa ebidensya, hindi sapat yung ebidensya para magkaroon ng beyond reasonable doubt, di ba? Ibig sabihin, wala eh. Panis. Panis yung pinresinta ng prosecution. Doon mo, eto, di ko alam ayoko naman husga ng ang DOJ kasi sila humahandle niya, sila nagpo-prosecute niyan eh. Ayoko naman silang akusahan na pinabayaan nila ng todo-todo to. Alam mo, may punto nga iba dyan eh. Baka ang susunod na, mapalaya niya si Dilima na eh. Malaking posibilidad na rin na makalaya rin si Dilima. Tandaan nyo, marami nang umatras na nagtitistigo kay Dilima. Binawi na yung mga statement. Diba? Tapos may mga kaso siya na parang medyo pinanigan na siya. So, hindi malayo mangyari na susunod na si Dilima talaga dyan. Kasi nga yun na nga ang problema ko eh. Ito na nga yung problema natin eh. Masyado sila nag-focus kay Bantag, masyado sila nag-focus kay Tebes. Yung ibang kaso, hindi ko naintindihan kung pinabayaan ba, o di kaya dahil may koneksyon, kaya sila napawalang sala na. Di ba? Malaking factor lahat yung sinabi ni Banat Bay na pwedeng may koneksyon, napabayaan. Andun yun, hindi pwedeng mawala yun. Yung nga lang, sinadyabang pabayaan. Diba? Yun yung pinakano doon. Baka sinadyang pabayaan para, alam nyo, ma-acquit. Diba? Ewan ko ba? Self-confess pa yan Yun na nga self-confess. Isipin nyo yan Tapos dito sa isa, biglang labas. Sabay. Kaya nga sabi ko, talaga nga naman, ang buhay ay weather lang. Sabay pa talaga. Ngayon lumabas yung warrant ni Tebes. Ngayon din napawalang sala ito. Pambirang buhay ito. Talagang parang, siguro, kung titingnan mo yung senaryo, parang may plano na, di ba, na, ewan, mahirap magano Pero parang makikita mo, parang may pattern yung mangyayari. May mga susunod pang mga lalaya. Di ba? Kakaiba talaga ang tadhana pag gumawa ng galaw no? Kung sino yung talagang kaaway, ayun, diniin na ng todo. At kung sino yung kakampi, ewan ko. Yung kakampi nga ba ito? Kawawa naman Kawawa naman tayo. Tsaka remember magkakaroon na ng eleksyon. Kailangan ng budget para sa pagtakbo. So, siyempre, sabi nga nila, 'di ba? Sa drugs, malaki ang pera nilalabas diyan para sa hindi ko sinasabi na doon kukunin o may kinalaman dito. Kumbaga, ito naririnig ko lang naman, sabi nga naman nila, 'di ba? Yung mga drug lord, may mga kinakausap din mga politiko 'yan para pondohan nila. 'Di ba? Para pag nanalo, sila yung poprotektahan naman. So, wala, talagang kakaibang sitwasyon 'tong nangyayari sa Pilipinas ngayon. So, abangan natin sino pa yung mga ibang lalaya. So, sa ngayon, yan lang po. Maraming salamat po.